I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan na. Ayan na po ang matagal nating hinihintay. And this is good news for everybody. Kung may papasalamatan man tayo mga kababayan, una-una sa lahat, ang Panginoon. Kasi ang Panginoon, siya ang gumagawa ng way para maaresto ang mga salarin sa mga nawawalang sabungero. Ang way na yun, ginagamit na ang Diyos, ginagamit ng Panginoon ang Marcos administration para mabigyan ng solusyon, masolve ang problema, masawata ang mga salarin, 'di ba? At syempre ang mastermind. Shout out sa mga Marcos loyalist supporters, Filipino and OFW. Alam po natin ang justice system natin sa Pilipinas marami nagsabi masyadong mabagal. Totoo po 'yun. Saksi po tayo lahat doon mga kababayan. Hindi po natin alam kung bakit, no? Tulad na lang po nung kaso ni dating Chief Justice Corona. Grabe as in. Nalaman na wala siyang kasalanan after 11 years. Biro nyo yun? Natutulog masyado. Ewan ko lang kung bakit makupad. But, syempre, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., nakikita natin ang justice system natin, ang batas sa Pilipinas, ay gumagana, ika nga. Bakit? Well, una-una sa lahat, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., nakulong si Kibuloy. 'Di ba? Si Tibes, si Alice Go, ang dami pa. At tapos ang dami pang mga nahuling mga drug lord. 'Di ba? Yung mga drug lord na mga banyaga, malukal man, ang dami as in. Ito na naman. Para kumpleto detalyado, guys, babasahin ko po sa inyo, okay? Ayan, si Atong Ang, mga kababayan, ang itinuturong ang nasa likod sa pagkawala ng mga sabungero. Matagal na panahon ni Digong, ngayon lang nabigyan ng hustisya. You see, alam din po natin ito, si Atong Ang, talaga namang, yung isang video natin last year, na nag-alok ng pera, campaign funds, campaign money para kay Pangulong Marcos Jr. pero tinanggihan ni PBBM yun dahil alam ng Pangulo ang kapalit nun. So dahil dito mga kababayan, basahin natin para kumplito, detalyado. Sabi po ng News 5. Today is January 14, 2026. The Regional Trial Court Branch 26 in Santa Cruz, Laguna has ordered the arrest of businessman Atong Ang and several others tagged in the case of the missing sabungero. You see? Ayan. Ito na po talaga yung magandang balita para sa pamilya ng mga nawawalang sabungero. Tuloy-tuloy na po yan. God is good all the time. 'Di ba? And faces charge of kidnapping with a homicide and kidnapping with a serious illegal detention. Sabi dito mga kababayan, in December, the Department of Justice said its panel of prosecutors have found prima facie evidence with a reasonable certainty of conviction to indict Ang and 21 others, including several police officers, on 10 counts of kidnapping with homicide. OMG. 10 pulis ang involved. You see? Kasi itong mga pulis na ito, ayan, nasisilaw kayo sa pera. Ayan ang kalalagyan nyo ngayon. Oh my goodness. 10 counts of kidnapping with homicide. Oh my goodness. Ayan. Ito na po yung matagal nang hinintay ng mga pamilya ng mga sabungero. And syempre, granted na po yan na talagang ang Diyos gumawa ng paraan para masakuti itong mga ito. Yan, pinaaresto na si Atong Ang, 21 others na mga kasamahan niya. Kasama po yung mga ibang opisyalis na mga kapulisan. Yan, 'di ba? Sabi sa inyo
Tuloy. Also read DOJ index atong ang others in missing sa Bungiro case. Ang and 9 others were also indicted on other 16 counts of kidnapping with a serious illegal detention. Oh, M goes. Oh, a total of 26 criminal information will be filed before the courts. Despite the cases filed against Ang, no whole departure order has been issued against the businessman. Oh, M goes. Nag-file ng counter affidavit yata ito, guys, no? Correct me if I'm wrong. Kaso lang binasura po ng korte. Mga nagko-comment. Oh, test case for Philippine justice system. Pwede pala no. Noong panahon ni Digong wala lang. Yes, wala talaga, as in. Tulog Kasi nga nakikinabang sila. Dapat lang silang managot kung totoo ang bintang sa kanila. Oh, yan. Hindi naman siguro basta-basta ipapa-aresto ang mga yan kung walang sapat na ebidensya, 'di ba? Kaya nga pinapa-aresto na ng ng korte. O ng Sandigang Bayan ba? O dapat lang sila managot. Talaga, tagal naman 'yun. Mga kaso, ang tagal naman 'yun. Nga kaso ni Atong Ang hanggang ngayon walang biyari. Kung walang pera yan, tagal na yan nakulong. Ay nako. O panahon ni Digong. Maari siguro nababayaran ng iba, pero sa ngayon, kaya dapat mag-ingat sa gagawin. Kaso po, di lahat ng tao makapaghintay ng justice sa pamamagitan ng batas. Iba ang ginagawa nila sa kanilang mga kamay. Huwag magsabong kung di ka marunong makipagsabong ng patas. Agay, baka mag-file yan sa Court of Appeal. Ay nako, di ba? Nag-file siya ng counter affidavit niya yata yun, no? Para doon sa mga para doon sa mga sinabi yun yung whistleblower niya, guys, na lahat yun ay walang katotohanan. Kaso lang hindi kinakatigan binasura ng Sandigang Bayan yata. So yan mga kababayan, naman ng mga anti-Marcos, fake news tayo. Arrest warrant versus Atong Ang, 17 others. Inilabas ng trial court. Yun, yung court, branch 26 sa Santa Cruz, Laguna. Ang warrant of arrest laban sa businessman na si Charlie Atong Ang at 17 iba pa. Para ito sa kinaharap nilang non-billable. M goes. What? Nakasong kidnapping with a homicide, kaugnay ng mga nawawalang sabongeros. Ilang sabongeros yun, guys? 30, di ba? 30? 30. Correct me if I'm wrong. Ayan. Atong Ang pinaaresto kaugnay sa missing sabongero case. Sabihin nyo fake. Yung mga nagko-comment na sinabi fake ang video ko, isampal ko sa pagmumuka ko yung mga source ko 'Di ba? Ayan na. Charlie TVY Ang alias Atong Ang, at na-receive po or kasalukuyan nagko-coordinate po ang ating police dun sa concerned branch 26 ng Santa Cruz, Laguna. And we have some of the personalities subject of the warrant of arrest are actually in custody sa Philippine National Police kasi restricted custody sila doon. I think there are about 10 or 11 police personnel who are under restricted custody, and they are now being directed to surrender to the Criminal Investigation and Detection Group. And the others, the dedicated teams of the PNP are now on their way to implement the warrant of arrest. Are we anticipating any difficulty with the service of the warrant? Do we know the whereabouts of Mr. Ang? We have certain procedures in implementing warrant of arrest, hindi lang warrant of arrest, at different police operations. This is a implementation of warrant of arrest. Meron tayong procedure, and the PNP personnel, all PNP personnel involved are, of course, mandated na sundin ito. At gagawin nila ang lahat para ma-implement. Again, yung whereabouts po ni Mr. Ang, okay po natin.
tukoy ang ating warrant of arrest or location of Charlie Atong Ang, different location, and it will be served in those locations. Salamat po. So yun mga kababayan, dinig na dinig nyo ano, sinabi ni PNP Chief Nartates. Oh, sure ball. Yeah. You can run, but you cannot hide. Iba talaga pag Marcos ang nakaupo ano, o walang sinasanto kahit malalaking businessman yan. Kahit kilala ka, pag batas ang umiral, siguradong utas. PBBM lang ang malakas. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Don't forget to like, hit the button bell para laging ka-update sa aking mga upload videos. Okay? Bye guys. There's more.